Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 17, 2025 and our topic is all about bakit hinayaan ni Lord na patayin si Charlie Kirk. So our concept is all about sovereignty. So ang sovereignty ay nangangahulugang ang Diyos ang may pinakamataas na kapangyarihan at pamamahala sa lahat ng bagay. Wala ni isang pangyayari sa mundo ang nakakalagpas sa kanyang kaalaman at kontrol. Kahit ang masasama at mahihirap na pangyayari ay nagiging bahagi ng kanyang plano para sa kanyang karunungan at kawalhatian. Para sa mga naniniwala, ito ay nagbibigay ng kapanatagan na kahit sa gitna ng sakit at pagsubok, may mabuting layunin si Lord. So our Bible readings for today is all about Psalm chapter 115, verse 3, ASND version. Ang Diyos natin ay nasa langit at ginagawa niya ang anumang gusto niya. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So yung verse na ito ay nagpapaalala na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at walang makakapigil sa kanyang nais dahil siyang may kontrol sa lahat kaya't hindi aksidente anumang pangyayari. So ngayon ako na tayo sa ating teaching, the sovereign will of God. So first is covers whatsoever comes to pass. So, lahat ng bagay, maliit man yan o malaki, ay sakop ng kalooban ng Diyos. Wala siyang nakakaligtaang detalye kahit ang mga hindi natin naiintindihan. For example, kahit yung mga biglaang pagkamatay ng isang tao ay nasa ilalim ng plano niya. Second is controls even evil and misfortune. So, kahit ang masasamang pangyayari ay hindi nakakatakas sa kontrol ng Diyos. So, ginagamit niya ito upang matupad ang kanyang dakilang layunin. So, gaya ng ginawa niya sa krus, ginamit niya ang kasamaan ng tao upang dalhin ang kaligtasan. And lastly is comforts believers in times of suffering. So, sa oras ng pagdurusa, ang mga mananampalataya ang nagkakaroon ng pag-asa dahil alam nilang hindi sayang ang kanilang paghihirap. So, lahat ay may dahilan at tinutugma para sa ikabubuti nila. So, kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, is mas may katiyakan tayong gagamitin ito ng Diyos upang palakasin ang ating pananampalataya. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is find comfort in God's sovereignty. So, kapag may mabigat na pagsubok tayo, piliin nating magtiwala na hawak ni Lord yung sitwasyon natin. So, hindi man natin makita yung buong larawan, alam natin siya ang may hawak ng kontrol. Tulad ng isang bata na tiwala sa gabay ng kanyang magulang. Second is peace in the presence of your enemy. So, kahit may mga taong laban sa atin, makakaasa tayong hindi sila makakaangat laban sa plano ng Diyos. Dahil siyang nagtatanggol at nagbibigay ng lakas, kaya pwede pa rin tayong maging payapa at masaya sa gitna ng mga pagsubok. And lastly is fall in love with this biblical doctrine. So, yung pagtanggap sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at pananampalataya. So, mas lalo nating minamahal ang Diyos dahil alam nating walang sayang sa pangyayari sa ating buhay. So, natutunan nating magpasalamat kahit sa mga mahirap na sitwasyon. So, ngayon na tayo sa ating last part is our discussion, And our discussion talks about how does knowing God is absolutely sovereign give you comfort and confidence in every life. So, para sa akin is nakakapagbigay ito ng gidhawa dahil alam natin na wala ni isang bagay ang nangyayari ng walang dahilan. Kahit yung may sakit, kahit mawalan man tayo o hindi magandang sitwasyon is alam natin na may layunin si Lord para dito. So, kapag nawalan tayo ng trabaho, alam natin na maaaring ginagamit ito ni Lord para ilipat tayo sa mas mabuting lugar. So, natutunan ko na wag masyadong mag-alala sa hinaharap, kundi magtiwala na may plano siya para sa ikabubuti natin at sa kanyang kawalhatian. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Lord, tulungan mo po kaming magtiwala kahit sa mga sitwasyong hindi po namin maintindihan. Lord God, palakasin mo ang aming pananampalataya na lahat ng nangyayari ay para sa aming ikabubuti at para sa iyong kawalhatian sa pangalan ng Ama